Sakit ni Wamos, patunay na hindi niya anak si Mitchor. Wamos, hindi daw anak si Mitchor dahil sa sakit nito. Marami ang labis na nag-alala para sa vlogger na si Wamos Cruz matapos siyang isugod sa ospital. Hindi nga inaasahan na marami niyang followers na may iniinda palang sakit si Wamos. Kung titignan kasi sa kanyang mga vlog, tila walang sakit si Wamos at talaga naman napakasigla at masayahin niya. Sa kabila ng mga pamabatikos ng kanyang natatanggap, lalo na dahil sa kanyang itsura, pero sa likod nga ng kanyang masayahin at positibong personalidad sa kanyang mga vlog, may iniinda palang sakit si Wamos. Ayon sa kanyang asawa na si Antoinette Cale, bata pa lamang si Wamos ay iniinda na niya ang kanyang karamdaman. Ngunit ngayon ay tila lumala nga ang sakit ni Wamos, kaya naman napagdesisyonan na niyang magpa-opera. Kasunod nito, ibinahagi nga ni Antoinette na sumailalim sa isang operasyon si Wamos para tanggalin umano ang hernia nito. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, bata pa lamang ay may luslus na umano si Wamos. Ang luslus ay isang salitang karaniwang ginagamit sa kolokyal na Tagalog para ilarawan ang pagbitin o paglaylay ng balat o bahagi ng katawan, madalas sa singit o bayag ng lalaki. Ani Antoinette, katatapos lang ng opera ni Wamos and tinanggal yung hernia niya. Sa mga hindi nakakaalam, yung hernia po is yung luslus. Mas delikado kasi pag hindi siya bumalik, kaya inagapan na niya. Pero matagal na niya yung iniinda, since bata pa siya. Samantala, sa gitna nga ng pag-opera ni Wamos sa kanyang luslus, ay naglabasan ng ilang komento mula sa netizen na kumukwestiyon kung siya nga ba ang tunay na ama ng anak nila ni Antoinette na si Baby Mitchor. Ayon kasi sa ilang netizen, bakit umano nagkaanak si Wamos kung may luslus siya? Di umano kasi ay hindi na pwedeng magkaanak ang isang lalaki o baog na ito kapag siya ay may luslus. Kaya naman, muli ang umusbong ang komento na hindi nga totoong anak ni Wamos si Baby Mitchor. Matatandaan ng isilang si Baby Mitchor, marami ang nagsasabi na hindi umano si Wamos ang tunay niyang ama dahil hindi sila magkamukha. Sa katunayan, marami pa ang nagre-request na magpa-DNA si Wamos at si Baby Mitchor. Ngunit ayon sa mga eksperto, posibleng makabuntis pa rin ang isang lalaki kahit may hernia. Lalo na kung hindi pa ito malala o hindi naapektuhan ng mga bahagi ng katawan na may kinalaman sa paggawa ng similya. Gayunpaman, kung ang hernia ay nasa singit at napapabayaan o malala na, maaaring makaapekto ito sa daloy ng similya o blood flow sa bayan na posibleng magdulot ng problema sa fertility. Bukod dito, may mga kaso rin na ang operasyon ng hernia, lalo na kung may komplikasyon, ay maaaring makaapekto sa kakayahang magkaanak. Wala pa namang pahayag ukol dito sina Wamos at Antoinette.